Magandang araw mga kapitbahay. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen, Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Today, we will be showing you another way to prepare apple pie. Yung old classic apple pie, pwede naman palang walang oven. Dahil Hindi natin lulutuin. No bake nga siya. no bake apple pie. Okay? Paano ba ang napagawa nitong no bake apple pie? We will show you sa amin pong pagbabalik. Okay, magandang araw po mga kapitbahay. Another dessert, and very easy one, and this time with Engkar. Basta si Engkar ang kasama ko, yung madaling gawin, super daling dessert. Okay? No bake, apple pie. Bahala ka na dyan, gawin mo na. Una nating gagawin yung ating filling. So, 6 apples. Meron pa tayong isang peeled cord, sliced thinly. Dapat ang hugasan mo. Pwede rin hindi i-peel, nasa inyo na. Tapos pwede naman kainin yung balat ng apple. So, kailangan lang meron tayong naka-readyng water na may konting lemon juice or pwede rin salt para hindi mag-dark yung ating apple, hindi magba-brown. Dahil pag naalis na yung balat ng apple o na-slice na siya, nag-oxidize na, so nag-iiba na yung kulay. Kung walang apple core, pwede naman slice. Slice ko lang yan into quarters. Then, sa inyo na yung actually yung size ng apples na gusto nyo. Pwedeng mas mapino, pwedeng mas kung gusto nyo yung chunky yung apple pie nyo, mas makakapal na hiwa. Slice na. Pwede rin hindi pantay-pantay yung slice ng apples. Kung gusto nyo merong medyo malambot, so merong merong pang bite, malutong pa, para yung texture ng apple pie. Meron naman na iba. Hindi siya isang soggy lang. So tapos ngayon, de-drain natin to. Iluto. Para mas mabilis. First, gagawin natin sa ating filling, kailangan, dahil hindi natin ito bibake, so kailangan natin iluto yung flour. So, gagawa tayo ng parang roux.
Roux is a mixture of butter and flour, or fat and flour. Luluto muna natin yung flour para mamaya, kahit sandali lang, iluto, hindi lasang arena yung feeling na. Mas mabilis. Pag in-add natin siya, sandali na lang. Melt muna natin yung butter. Huwag lang natin i-brown yung ating flour kasi ayaw naman natin yung lasa ng toasted yung harina. So, white roux yung gagawin. Tama lang maluto yung kumukulo na yung butter at yung flour. 1 or 2 minutes lang. Bago mag-brown, kailangan stop lang. Kumulo na yung butter natin. Ibig sabihin, napiprito na yung harina. Bago siya mag-brown, alisin na natin. Set aside. Remove as much of the flour sa pan natin, no? Para pag linuto natin yung apples mamaya, kahit hindi natin masyadong haluin, re-reduce yung syrup o yung juice. Hindi na natin kailangan palitan yung ating pan. Next, luto natin yung apples. Apples. Cinnamon and nutmeg. So, mas maganda i-mix muna sila sa sugar para walang lumps. So, lumps yung spice natin dito. Kailangan natin iluto yung apples para hindi siya sasabaw. So, yung liquid niya hindi lalabas pag inassemble na natin yung pie. So, re-reduce natin to, yung juice niya, hanggang dun sa gusto nyong lapot. So, yan. Kaya hindi muna natin pwedeng ihalo ngayon yung flour. Inalis muna natin. Kung hindi, kailangan natin haluin continuously. Pag ganito, pwede natin iniiwan-iwan. Pag-bake yung apple pie natin, kaya matagal siyang i-bake, hindi dahil matagal niluluto yung apples, kung hindi matagal bago ma-reduce yung liquid ng apple para lumapot yung filling. So, minsan 45 minutes, minsan more than 1 hour pa. Depende sa size ng apple pie. Kaya ito, reduce na natin dito. Dahil hindi natin i-bake, stove top natin iluluto yung ating filling. Maganda rin sa non-stick, sa no-bake na apple pie, yung shrinkage ng filling natin, wala. Kasi dito na natin i-reduce yung liquid. Pag nilagay natin yung filling dun sa ating pie plate o dun sa ating crust, yun na siya. Hindi na siya liliit. Hindi ka mukha pag binake mo, habang nare-reduce yung liquid ng apples dun sa oven, nagsishrink yung ating filling. So minsan hollow yung apple pie. There's space between the crust and the apples. Matagal lang to. Mamaya makikita nyo ang liit nyo. Pag na-mix na mabuti yung spice, pwede na natin iwan-iwan. Simmer lang mga 20 to 30 minutes. Tapos pag gusto nyo na iluto ng apples, drain natin yung apples,
Alisin, iwan natin yung juice dito. Then doon natin i-add yung flour. Tapos cook until thick. Tapos ibabalik na lang yung apple. Huwag natin i-reduce ng todo yung juice. Nakasama yung apples. Kung hindi magiging soggy masyado yung apples natin. So pag ganito, meron pang bite yung apples. So ayan o, lumalabas na yung sabaw ng ating apple. So habang hinihintay natin maluto yung ating filling o ma-reduce yung juice niya, gagawin ko muna yung so you can use cookie crumbs. Minsan, meron na sa supermarket, lalo na yung graham crackers. Nakadurog na yung cookies. Pag wala, pwede nyo i-blender, pwede natin food processor, pwede rin rolling pin. Basta, ang kailangan natin, baka ma-produce natin yung crumbs o reduce natin to crumbs yung ating cookies. Tapos ito, i-melt natin yan sa microwave. Mas mapino, mas maganda. So, mas matatag yung ating crust. Kaya kung may bubuo, yung color ng crust natin, syempre, depende sa color ng ating cookies na gagamitin. Pwede rin chocolate na cookies, kung gusto yung chocolate yung crust. Ang gagamitin ko dito is unsalted butter. So, kailangan natin lagyan ng salt. Mas magandang gagamitin yung unsalted butter para makokontrol natin yung amount ng salt. Lalo na dito, medyo marami yung butter natin. Pag salted siya, medyo maalat yung ating crust. So, microwave na lang. A few seconds. Hindi na natin lalagyan ng sugar dahil matamis na yung ating cookies. Pero nasa inyo rin. Sa tingin nyo, yung nabili yung cookies kailangan pa ng sugar, pwede rin dagdagan. Ito na yung ating yung salt natin. Then, mix. Well, sa center, ubos natin. And mix lang natin yan mabuti. Bali yan ang pandikit ng ating crumbs. Masi-shake natin siya ngayon. Follow niya yung shape ng ating pie plate. So, depende rin, yung amount ng butter depende rin sa type ng cookies natin. Merong cookies na mas nangangailangan ng mas maraming butter bago magbuo. So, i-adjust nyo rin. Kailangan pag pinrest nyo siyang ganyan, buo na. Hindi na nadudurog ulit. Ano muna natin yung nuts. So, itong nuts, sa topping lang natin. Konti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
Kahit anong nuts, pero dito, walnuts yung ginamit ko. Ready natin yung pie plate. Pie plate natin kailangan, mas maganda, hindi naman kailangan, lined ng foil. Pag hindi yung ilaline ng foil, brush nyo na lang ng konti. Mabilis kung meron pa kayo isang pie plate and mag-fix siya agad. So, kailangan, follow natin ng mabuti. Ngayon, kung gusto yung single serve yung apple pies, pwede tayong gumamit ng muffin pan. Yun lang, isa-isa nyo rin ilaline yung molde para mas madaling alisin. Or, kung wala kayong muffin pan, pwede yung puto molds. Kahit plastic pa yung puto molds nyo, pwede. Dahil hindi naman natin ito i-liquid. Okay? So, yan lang. Para flat nyo. Para hindi masyadong sisiksik yung crumbs to foil na. Then, brush natin ito, yung natirang butter. So, brush. Grease natin siya ng butter. Butter na rin. Kung napansin nyo, mas parang kumonti na yung feeling natin. Para bumaba yung liquid. Then, so mga 75% ng ating crumbs. Sabihin natin. Tira tayo mga 1/4 dito. For the top. Streusel yung tawag, yung gagawin natin sa top. Parang streusel. Kaya meron tayong walnuts. So yung tinira natin mamaya dyan, nahaluan natin ng walnuts. Okay? Just press. Follow nyo lang yung shape, no? Nasa nyo na rin gaano kakapal yung gusto nyo. Meron akong mga kilala, gusto nila talagang makapal yung crust. So, dinadagdagan pa yung crumb and yung butter. Okay? Ayan. Chill muna natin ito bago natin magagamit. Para yung butter natin mag-set. And ito, itong natira natin, halo natin yung walnut. So make sure na naka-press mabuti. Kung hindi, pag hindi masyado maganda yung pagka-press niyan, buhaghag yung ating crust. Pag in-slice, durog-durog. Chill natin to. So, pag siset siya, magsiset yan ng kung paano shape natin gawin. Lagay natin sa ref. Then, chop natin mamaya para mukha siyang streusel. Streusel yung parang crumbs sa ibabaw ng ibang pie na nakikita. Chill na natin. Press nyo rin. Para hindi madurog mabuti pag chinap natin. Okay? So, chill yung crust. Chill yung streusel. Then, check natin yung ating wabanay. Masyadong na-reduce. Pag ganito, pwede na natin ihalo yung pagka marami pa yung juice, huwag natin ihalo yung flour. Alisin natin yung apples. Ihalo natin yung flour dun lang sa juice. Pero pag na-reduce ng ganito, ang mabuti, pwede na natin ihalo yung itong ating roux. Okay, yung flour and butter na niluto natin kanina. Hindi ganun ka juicy yung apples.
Kasi pang mataas yung sugar ng apples, maraming juice na lalabas. Eh ngayon, puro Granny Smith yung ginamit. So, dry. Okay. Pag mainit na, halo. Hindi yan magbubuo dahil niluto na natin kayo. Mamaya medyo mag-moist pa yan. Lalabas pa yung ibang juice ng apples natin. So, palalamigin natin yan to room temp. Huwag nating i-chill. Pwede i-chiller pero huwag natin hintayin mag-set para ma-spread pa natin siya dun sa ating crust. Okay? Pag lamig, assemble na natin. Ito na yung ating crust. Na chilled at yung ating filling na chilled. So, hinalo pa natin to kasi nga lumabas pa ibang juice. Mag-settle na siya. And then, mas maganda para pag in-slice yung pie natin, hindi na iiwan yung crust sa foil. Pakpakin nyo na yung foil. Ito medyo inano ko na kanina. Chinek ko kung chilled na, pag binakbak nyo ganyan, hindi na yung buo. Then, pwede nyo na alisin yan para pag present nyo naman, maganda. Okay? Yan. So, we have enough butter dun sa ating crust, hindi siya nadurog. Spread lang natin. So, nasa inyo na kung gusto niyo flat lang yung filling o medyo nakaumbok sa gitna. Pwede nyo lessen yung apples. 5, okay na. Kung gusto nyo flat lang. Kaya lang maganda yung apple pie na medyo parang naka-mount sa gitna. So, pag in-slice yan ngayon, hindi lumalabas-labas yung apples. You hold niya yung shape, pero hindi siya dry. So, yan. Ngayon, lalagyan natin ng topping. Yung parang streusel. Kukunin na natin yung crust kanina, yung natira, na crumbs. Na nilagyan natin ng walnuts. So, chop na natin yun. Kailangan chilled para pag chinap natin, maganda rin. Ayan. So, ito na yung ating chilled na topping o yung streusel. Okay. Chop lang natin. Huwag na natin alisin dun sa plastic. Kahit paano yan. Huwag masyadong malalaki. Huwag din masyadong. Maganda. Huwag nyo pantay-pantay. So, yan yung streusel topping natin. Bubud-bud lang natin. Para siya apple pie ng streusel. Okay lang na may nakalitaw-litaw na. Kaya madalas ganyan din ang topping ng apple pie para pag binibake siya, yung juice ng apples nag-evaporate. Hindi na iipon sa loob ng pie. So, mas madaling maluluto yung apple pie. Press nyo lang para higit. Kasi ma-melt yung butter pag ayan na. Ang ating no-bake apple pie. Streusel topping pa. Okay, so this is our finished product, our no-bake apple pie. Tapos pwede rin siyang gawing maliliit na ganyan. Maliliit, serving size. Actually, niluto. Mali ako kanina, sabi kong hindi niluluto. Niluto, pero hindi pinasok sa oven. No bake, no? So, Kaya maski walang oven, pwedeng gumawa ng gumawa apple ng pie, apple no? Actually, there are several desserts you can prepare without the use of an oven. Mabibigla kayo. And they come out or turn out just as good, kagaya po nito.
apple pie. How could you go wrong Kung with hindi mo apple pie? sinabing hindi binake yan, paano Hindi naman nilang, halata. paano nilang sasabing hindi binake yan? Tingnan mo nga ang itsura, mukhang binake. Tanungin mo ang kuya mo. Kasi Inubos inubos na niya niya yung unang ginawa ni Engkar. Hindi tumigil Yung hanggang tines. binigay ni Engkar sa kanya. Inikot-ikutan yung isa, apple pie ko. Sabi niya raw. Sarap. Ba? It is. Tinikman ko na rin yan. No difference? Well, Wala. iba yung crust. Oo. But it's just Graham, as good. pwede rin. Ginamit dyan, yung parang mga butter type cookies. Graham crackers, maganda rin. Masarap. Ice cream Yan. on top. Yes. Alamod. Alamod, di ba? Chocolate sauce. Masarap nga. Hindi mo man mahalat ang hindi binake eh. Saka, di ba? Again, no need for an oven. Huwag kayong magpapa-intimidate o masira na loob. Wala kayong oven. Does not mean you can't make a good pie. For questions, comments, and suggestions, leave us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Doon din po ninyo makita aming mga schedules, no, sa aming mga classes, aming mga announcements. And for our old episodes, naka-upload po sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. Maraming pong recipes na matutunan din ninyo doon. Mga recipes, no, na hindi lamang May laman ang bibig mo, nabubulunan eh. hindi, wala. Hindi basta-basta recipe, no? Mga tried and tested Yes. before mag-shoot, before Tried mag-taping and ang Mrs. tested. Galang's Kitchen. Alam mo yung suman na pinakita natin? Tulaan mo ko ilang suman ang ginawa ko. Marami kasi kinain ko eh. 144 pieces. 1 week yata akong kumakain na suma. Nung tinest niya yung suma na yon. Tapos nalubong ko pa siya sa hagdanan ng bahay. Past almost 12 midnight, pababa siya kasi chinecheck niya yung Suman. na tinetest niya. No? We put in extra Kasi effort. ganun po namin kayo kamahal dahil para pag pinanood ninyo yung mga tinuturo namin medyo, kung sa primero magkakamali, palagay ko sa pangalawa, hindi na basta pauno-orin lang po ng paulit-ulit yung episode. Easy and simple ang Simple. pagkakapresent. Okay? This has been another episode of Mrs. Galang's Kitchen. We hope you enjoyed it. Maraming salamat.